Hello guys, my name is Cassandra. Now we will get some red mukbang. And now let's start now. This could save your life, but most time a wave of dust and gas is like, don't get me crazy, so... Did you know that if you take a Mr. Beast thumbnail and you expand the image, it's sports teacher? Welcome to Ask the Experts from Immunize.org. I'm Dr. Calderon. Here's the question. What is the key exposure to prophylaxis? Rabies pre-exposure vaccination is recommended for people who work directly with animals that could have rabies, and for some people who travel to parts of the world where rabies is common and access to medical care is limited. In May 2022, CDC published new ACIP recommendations reducing the primary pre-exposure rabies vaccination series from 3 doses to 2 doses, administered intramuscularly on days 0 and 7 for all people at elevated risk for exposure to rabies. This was done based on strong evidence that the 2-dose schedule would provide the same protection as the previously recommended 3-dose primary series for up to 3 years. The less costly 2-dose schedule conserves rabies vaccine supplies, Mama, which have been ayaw po ito subject at to saka ito. national shortages at times, and it is hoped
will increase the administration of pre-exposure vaccination to people who are recommended to receive it. CDC has created 5 categories of risk Punta po based rin upon din. variables Kasi gusto ko yan including din. elevated risk of O kaya put in the ref. Pagsamahin mo na, then put in the ref. Isa-isa po nila yung mga nabigyan nila. Let's start And the we give mukbang. them again the real vaccine. Ano yung kinamamatay mong pasyente nun? Di ba magsabi mo maglalabas siya ng parang dog-like? Yes. Opo, yung sa uh, symptoms ng aso. Encephalitis po, inflammation of the brain. Kasi rabies is a kind of encephalitis, pamamaga ng brain. Utak natin. Pwede ba yung magpa-vaccine ka na bago ka pa makagat? Kailangan Yes. ginamit yung mga alagang hayop. Pwede ba? Pwede rin po, pre-exposure ang tawag natin. So if you go home to an area, if you live in a community na sa tingin mo maraming mga aso hindi na observan to ang responsible pet ownership ng mga aso gala, mga pusa kung saan lang, you can have yourself protected by having pre-exposure. And sa mga bite centers, available. Yes ma'am, opo. Although ang PhilHealth po is post-exposure, ito po you have to sell out country naman. Ano magandang kinaro mo? Yes. So, tumaas yung kaso ng rabies, sabi dito. So, ngayon, ano po yung campaign natin sa public? Kailan ba? What is the best prevention for rabies? Okay. Always, it has been the key sa reduction, pagbawas ng cases of rabies is bakunahan ang mga alaga natin. So, responsible pet ownership po, huwag natin yung time na makagat, kasi mas magastos po pag mga bata, pagkwento natin ang makagat. So, mga alaga po natin, because then we just observe and clean the wound, anti-tetanus. Maraming salamat po, Swisher. Magaling magpaliwanag. Dr. Ferdinand Ledesma. Hi guys, this is Doc Jello, resident veterinarian, owner of Zootopia Animal Clinic, and also a content creator at Doc Jello TV in YouTube and TikTok. Pag-uusapan po natin today yung mga maling paniniwala at syempre kung ano yung katotohanan about with this. Magpapasalin po tayo ng mga frequently asked questions. Actually, rabies is a virus just like COVID-19 kung saan nahahawa lamang yung mga aso hindi naman infected nito. Sa mga aso infected ng rabies virus. Ibig sabihin po, mga kaibigan, hindi po pinanganak ang mga aso at pusa na may rabies. Sabi ng mga matatanda, malakas daw ang rabies ng mga tuta. Mukha mo malakas ang rabies ng mga ganitong itsura. Ang reality po about it is, hindi po malakas ang rabies ng mga tuta or even yung mga kutin. Ibig sabihin po natin is wala po age predilection ang rabies virus. Once ikaw man po ay maliit pa or tuta pa lamang at yung mga adult na aso ay tinamaan ng rabies, both of them are equally infectious at nakakamatay po ang rabies. Pag nakagat ng asong hinihinalang may rabies ay lagyan ng bawang, kuskusan ng batong buhay o di kaya dalhin sa kandok. Yes, now. Yung mga naging natin ay hindi totoo at dapat huwag po natin gagawin. Once kayo po ay nakagat ng asong hinihinalang may rabies, ang dapat po natin gawin is hugasan po yung sugat sa tumadaloy na tubig, lagyan ng sabon for around 10 to 15 minutes. And also, wag na wag po natin patutukuin dahil kapag pinadugo po ang mga sugat na yan, mas makakabilis lamang po ang pagpasok ng virus sa inyong bloodstream. So, ang dapat lang talagang gawin is hugasan at linisan ang inyong mga sugat. At ang kasunod na lang po ay pumunta sa mga pinakamalapit na provincial vet office o kaya sa inyong Mama, mga do you charge my phone? Of course, para po makontain yung animal na nakakagat po Mama, sa inyo look at this. at hindi na po makakagat pa ng ibang tao. And syempre, ang ating mga provincial vet offices are monitoring yung mga cases sa mga lugar kung meron man. At para po makontain po yung sakit. Kumbaga para dito ito sa epidemiology
factors ng inyong nasasakupan. Mas malakas daw po ang rabies sa mga aso kaysa sa pusa. Hindi po malakas ang rabies ng aso versus sa pusa and vice versa. Gaya po ng sinabi ko sa edad, no, sabi, noong una is mas malakas daw ang rabies sa mga tupa kaysa sa mga adult. Wala pong predilection sa age at wala din pong predilection ng breed or species ang rabies virus. So once infected ang aso or yung pusa na rabies, wala pong species predilection ito. Both of them are infections at both of them ay maaaring kapaghawa sa inyo na po. So, questions ng mga tao about rabies. So, yung first question po natin dito is, ano ang gagawin kapag nakalat ka ng aso na baka natin naman ng anti-rabies? The answer for that question is, first of course, gaya ng sinabi ko kanina, linisan sa dumadalo na tubig, hugasan ng sabon at huwag pagtubuin, at linisan din ng betadine, makakatulungan para hindi ma-infect yung sugat. Pero basically, if the dog is vaccinated naman po ng anti-rabies, you have to check kung kailan ito nabigay. Dahil po ang anti-rabies vaccine ay binibigay po yan taon-taon. Kung nalipasan na po yung aso ng kanyang bakuna, magkakaroon siya ng chance na magka-rabies. Pinakamaganda din po gawin doon is, of course, kung talagang lipas na yung bakuna ng aso is, syempre magpabakon na rin po tayo para sigurado na mga post-exposure vaccine sa mga pinakamalapit na animal rights center. Pero kung talaga naman kung updated ang anti-rabies vaccine ng mga aso or ng aso kumagat sa inyo, nasa sariling decision nyo na po yan kung gusto nyo makasigurado, maaari pa rin naman po tayong magpabakuna ng post-exposure at pwede rin naman hindi at magtiwala doon sa anti-rabies vaccine na binigay doon sa aso kumagat sa inyo. Pangalawang tanong is, nagpupurok po ba ng anti-rabies na pangtao ang mga veterinarian? Answer to that is no. Hindi po kami nag-vaccinate or ang mga veterinarians po natin ay hindi nag-vaccinate ng bakuna for tao. So ang mga binabakunahan po namin dito sa mga veterinary clinics is yung mga animals only for dogs and cats. Dok, paano daw nakakahawa ang rabies? So basically makakahawa ka ng rabies sa mga asong infected only or pusang infected through their saliva. So kung ang aso or pusa na nasa malapit sa iyo ay pinalaan ang open nose, Ian Marshmallow! magkakaroon ka ng rabies. Pero ang pinaka-route of infection or way of infection ng rabies is through bite. So sa saliva talaga nagsistay ang virus na yan. At kapag nakagat ka ng aso or pusa ng rabies, even yung mga pusa, no, mahilig sila lumila ng kanilang mga kuko, yung rabies might be in their claws. So kapag nakalmot ka din ng pusa may rabies or posibleng may rabies, is maaari kang magkaroon ng rabies. So basically yun yung mga ways or paraan na maaari kang magkaroon ng rabies. Sana nasagot natin na gaano kadalas ba dapat tulungan ng anti-rabies ang isang tao? So sagutin mo na natin yung pangkayo. Again, ulitin lang po natin ang mga aso po natin ay dapat pinapamukanahan o mag-yearly basis Namayo po isang ito. beses sa isang taon. And para sa mga tao naman, kung magkakaroon po kayo ng pre-exposure against rabies, since kung meron man kayo pong exposure sa mga aso or nag-aalaga kayo ng mga aso, sa kennel kayo, or marami kayong interaction time with dogs. So, maaari pong magpapakuna kayo sometimes every 2 years. As far as I know, ang sabi ng Animal Bite Center na pag-inquire na natin is yun, once matapos mo yung programa, maaari ka magpapakuna every 2 years. And Doc, ano naman daw po ang dapat gawin sa mga aso nakakagat ng tao? So, kung may nakikita po kayong sintomas ng pagiging rabies sa mga aso or sa aso nakakagat sa inyo, is dapat i-contain yung animal. Kung hindi naman ito sa inyo, dapat i-report agad sa kinauukulan para mahanap yung aso at maiwasan na makakagat pa siya sa ibang tao. Pero kung aso niyo naman po ang pinatutukuyan natin at nakalagay ng sarili ng aso, what you have to do is, of course, kailangan po natin i-observe po yung ating mga dogs. I-observe po natin sila yung around 10 to 14 days kung magpapakita po sila ng mga senyales sa pagkakulit, tulad ng paglalaway, pagiging agresibo, sa tubig, at namang nauusuloy. Pero if you're
their dog did not show any signs na pagiging rabies in the span of time, ibig sabihin nun is clear naman siya ng rabies. So for your own comfort, pwede po kayo agad na magpapakuna sa mga animal health center once kayo ay mulat ng mga aso or even yung sarili ng aso. So this question is also a very interesting one kasi sabi niya, kapag po ba nakakagat ang bakunadong aso or pusa, kailangan pa ba magpapakuna nung nakagat? Answer to that question is really sa inyong mga parents. Kung gusto nyo talaga makasigurado, pwede naman po kayo magpaturok ng mga home exposure sa mga animal health center. Kung gusto nyo din naman pong pakatiwalaan yung bakunang binigay sa inyong aso, and that's your freedom. And the last question po natin is, kailan po ang No earliest more. age na pwede na makapakunahan ng mga aso at pusa? And the answer to that question is, sabi na natin kanina, 3 months po. So, in 3 months, pwede na po natin mapapakunahan ng inyong mga aso at pusa at inuulit po ito on a yearly basis or isang beses sa isang taon. That's basically everything and hopefully wala po tayong na-miss out. But if you have any more questions, tulad sa nangyayari po sa atin yung pandemic, the only way to battle viruses like coronavirus or COVID-19 is of course through vaccination and minimum health standard. So make sure lang din po na inaako natin yung mga aso at pusa, huwag po natin sila hayaan na lumabas ng walang patnubay. Huwag po natin sila hayaan na maging stray. Pagiging stray dog is Don't hide your offer. Fight it with Universal Fund 24. Hi mga kapamilya! So ngayon po, syempre, kasama po natin ngayon yung sa mga kagat ng aso, diba? Kasi kami po ang National Referral Center for Infectious Diseases. And rabies po is one of those infectious diseases na is not attached to it. Natural po ng stigma because it is 100% safe. So, it has a infection. So, again, it's one of those diseases na hindi po pwede sa bahay lang. Kailangan i-confine. So, kami lang po ang nagpo-confine na most of rabies cases in Metro Manila, even the whole of Luzon, pag binabiyahe pa yan sa amin. Pero Dok, yung iba pang mga animal bite centers, kahit po sa kanila, tulad dito sa Lagaro, libre po ang Yes. Another reason po ma'am is it's free. Ngayon po, almost all government health centers under Secretary Okay, I'm full. Bye-bye. yung tinatawag po na rabies clinic